So magpa-flood control project hunting tayo ngayong araw at ang unang stop natin ay Bulacan kasi parang dun nangyari yung maraming kababalaghan. Actually, meron ng fraud audit yung COA sa buong probinsya para sa kanilang mga flood control project. But we're gonna narrow down our search to one contractor, yung Wawaw Builders na pinangalanan sa Senado na may di umanong mga ghost project. Nasa top 10 na flood-prone province ang Bulacan kaya tiba-tiba talagang flood control contractor sa probinsyang to. Kaunting ulan nga lang, baha na agad dito sa Hagonoy at Kalumpit. Di na namin mapasok yung ibang project ng Wawaw. Sa Hagonoy pa naman sila pinakamaraming project worth a total of 617 million pesos. What's striking about their Hagonoy projects? Iisa lang ang presyo. 77.199 million na para bang saktong-sakto ang specs kahit iba-ibang barangay. Napasok ng staff ni Senator Ping Lacson last week yung hindi namin mapasok na coordinate sa Barangay Iba. Pero ibang project ng ibang contractor ang nakita nila. Nawawala ang Wawaw project at mukhang gusto pang pagtakpan ang ghost project na ito kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location. Dito sa Giginto, when we followed the coordinates, ang nakita namin ay new ongoing projects ng Wawaw at isa pang contractor. That's different kung ano yung nasa sumbong sa Pangulo website na dapat tapos na noong 2024. Itong flood project na to ayon sa DPWH records ay kaka-award lang nung May at nagbubungkal pa lang. Ito namang project na to ay kaka-award lang nung February. Ibang contractor yung nandun sa harapan pero nakita naman natin na may isang patsi na Wawaw talaga pero wala na daw yung mga trabahador simula Huwebes last week. So that's after the Senate hearing named them as one of the contractors with alleged ghost projects. Sa border ng Bocaue at Marilao, kumita ng 192 million pesos ang Wawaw para sa river control project ng Bocaue River. Dalawang magkaibang kontrata, magkaibang section. Sinundan lang natin yung coordinates and it looks like naka-chop-chop yung kontrata. And makikita naman na there are two separate projects. And without ascribing this observation to this specific project, yung red flag ng isang chinap-chop na kontrata, sinasadya kasi yon para maging eligible to bid ang isang kumpanyang hindi ganun kalaki yung financial capacity, walang ganun kalaking track record to be able to bid for one massive project. Kaya minsan china-chop-chop talaga nila. This Bocaue River project was supposed to have been finished in 2023. Pero last year nung bagyong Karina, baha pa rin daw dito sa lugar nila. We also went to Malolos and the coordinates in Barangay Bulihan lead us to a community na talagang right by the river. Yung coordinates ng Wawaw nasa looban pa. Sa bungad, meron ng kung ang tawagin ng mga lokal ay creek rap. Pero ang pagtataka ng mga nasa looban, bakit hindi pa raw umabot sa kanila? Mukhang magkakaibang contractor nga raw ang gumagawa. Kailangan na raw nila dahil kada high tide, baha agad. We also went to search for flood mitigation project sa Pulilan na dapat tapos na noon pang 2023. Ayon sa coordinate sa Google Maps, nandito na tayo at sabi rin ng mga nakasalubong natin sa community tsaka yung mga ibang construction worker ng ibang company, dito talaga tayo tinuturo. At ayon sa contract, it's 49 million pesos. So, if we are in the right place, ito yun. Ang direktor ng Wawaw Builders ay si Mark Arevalo. Wala siya sa Senate hearing last week kaya pinasabina na siya. Cannot be reached na ang number sa SEC registration nila. Nakausap ko yung contact person nila na nakalagay sa incorporation records. Pero sabi niya, nautusan lang daw siyang maglakad ng papeles at di niya raw kilala talaga ang Wawaw. According to DPWH records, as early as 2019, may mga paisa-isang contracts na sila. Pero biglang boom sila noong 2022 sa Bulacan. From one project in the province in 2021, 15 agad pagdating ng 2022. From 2022 to 2025, they have managed to win 60 projects all over the country. That's worth 4.37 billion pesos. Halos lahat ng ito nasa Bulacan, or 44 projects worth 3.4 billion pesos in the province. 1.69 billion pesos nasa 1st District. Ang engineer ng DPWH Bulacan 1st District Office na si Henry Alcantara, floating status na. Right now, Your Honor, I have
I have relieved the entire district office. If you have tips about the flood control projects in your area, download the Rappler app and go to the Flood Control PH channel.